Pagpalang araw po, dito po naman po tayong muli sa garden. Garden po ito ni Tatay Yogos. O, tignan nyo man, wala tayo sa loob ng bahay, di ba garden yan? Puro halaman. Nasa labas tayo ng bahay, kaya garden yan. Yan si brother. Maganda rito, presko. Bago tayo magsimula sa ating garden Bible study, babasa muna tayo o kakanta pala tayo. Na, ay buti-buti mo, Panginoon. Ito. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Iyong kaway pawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga'y kay walang katulad. Tunay nga'y kay di nagbabago. Mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Ay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat kong magmahal. Iyong kaway pawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga'y kay walang katulad. Tunay nga'y kay di nagbabago. Mabuting Diyos na amin nagmamahal. Mabuting Diyos na amin nagmamahal. Purihin ka, Panginoon Diyos. Minsan pa, samahan po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita, sapagkat ang iyong salita ay ang buhay namin. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Panginoon Diyos, samahan po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita. Buksan ang puso at isip ng bawat isa na nanonood ng video ito, upang aming paginabangan po ang iyong turo at aral ayon sa Biblia. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalang harap po, sana kayo pong manonood ng video ay nasa maayos na kalagayan. Dito po kami sa Barangay 128, Zone 10, First District, Balot, Tondo, Manila. Pero itong lugar lang ito, Paradise Site po ito. Doon sa Smoky Mountain, permanent housing kung tawagin. Tatay Yogos, ang basahin mo, Tatay Yogos, yung pagkamatay ni Jesus. Alamin natin, bakit namatay si Jesus? Hindi naman siya kriminal. Hindi bali, dalawang nakapako sa krus, kriminal yun, kahit napatayin yun, okay lang. Pero si Jesus ang ginawang kasalanan . Pero dito natin titignan sa sulat ni Apostol Pablo, Roma chapter 5. Roma chapter 5. Verse 6 hanggang 11. Yan. Roma chapter 5 verse 6, 7, 8, 9, 10, 11 hanggang 11. Yun ang babasahin mo, Tatay Yogos, para makita natin bakit namatay si Jesus. Siya ba isang kriminal? Kagaya na nakapako sa krus ng dalawa, kaliwat kanan? Hindi po, wala siyang, yung isa nga doon sabi niya tayong dalawa, sabi niya doon sa kasama niya, mga kriminal tayo, dapat lang patayin tayo. Pero si Jesus sabi niya, walang kasalanan ito . Ito po yung testimony ng isa nakapako sa krus. Yan, nakita mo na ba, Tatay Yogos? O yan, Tayo Yogos, pakibasa mo na po.
sapagkat noong tayo'y mahina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyayari alay sino man ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Kahit na maaring may manghas nang gumawa nito alang-alang isang taong mabuti. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung pamagitan sa kanyang dugo. Tayong ngayon ay napawalang sala, lalo tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Dati tayo mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamagitan ng kamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Ay hindi lamang yan, tayo'y nagagalak dahil sa ginawa ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon Hesus Kristo, sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo bilang mga kaibigan ng Diyos. Amen. Ayan, maliwanag ano. Sabi niya tayo nagagalak. O tanongin ko nga kayo ba'y nagagalak? Kailangan sumagot kayo. Opo, naggalak dahil naggalak kami. Yan ang sabi ni Pablo eh. Alam nyo sa realidad, wala naman mamamatay ni Jesus dapat eh. Nagagalak. Eh nang dahil sa ating mga kalukuhan, sa ating mga kalapastangan, mga kasalanan na pinagagawa sa buhay natin. Si Jesus ngayon ang nagdusa. Isipin nyo, Kaibigan tayo. tayo po, walang sino man sa atin. Ito, tandaan nyo ha, kahit yung pinakamayaman na tao sa ibabaw ng lupang nabubuhay. Halimbawa si Bill Gates, pinakamayaman yan. Hindi niya rin kayang tubusin ang buhay niyan. Opo yun. So nakita ng Diyos, wala tayong kakayahan. Yang ginawa niya, sinugo niya si Jesus. Upang siyang magdusa, maghirap hanggang mamatay sa ibabaw ng krus. Ito maliwanag ang sabi ni Pablo. Pinatawad tayo. Sipin nyo. Lagi ko nga sinasabi, pag may utang ka kay Bombay, alam nyo nung araw sa probinsya namin, yung Bombay, mahilig magpautang yun eh. Kanya lang yung mga katrabaho ko, hindi nagbabayad. Napuno yung Bombay, sabi niya, kayo suntukan na lang tayo. Parami ang bukol, sabi niya. Isipin niyo, nagamon yung Bombay dahil hindi siya binabayaran. Pero pinagtatawanan lang siya. Pero si Jesus po, dahil po sa pagmamahal ng Diyos, pinadala si Jesus para siya pong magdusa, maghirap. Kumbaga, tayong mga makasalanan ha, tinubos tayo ni Jesus. O, tingnan natin yung sulat pa ni Pablo, Galatia 3:13. Anong sabi ni Pablo? Tayo palang mga tao, nakasumpa na po. Alam nyo, nung unang panahon, pag sinabi ng matatanda, gagapang ka parang sa hirap, ay talagang gagapang ka naman sa kahirapan. Mababagsik ang mga salita ng matatanda nung araw eh. Mga sumpa po yun. Kaya nakasumpa tayo dahil sa ating mga kasalanan. Ito, babasahin ni Tatay August, Galatia 3:13. No? Para malaman natin. Yun lang po. Sige na, basa niyo po. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay sinumpa
para sa atin kapagkat nasusulat. Sinumpa sa bawat binibitay sa punong kahoy. Amen. Sa ano sabi ni Pablo? Kinubos tayo sa sumpa ng kasalanan, kaibigan. Kaya wala talaga tayong magagawa o para bayaran po ang ating mga kasalanan. Pero dahil sa mahal tayo ng Diyos, Yan. binigay ang kanyang bugtong na anak. Sipin nyo, bugtong na anak, ibig sabihin wala nang kasama. Binigay niya para sa atin. Ngayon ay Sabado ngayon. Ang kamatayan ay sa kasaysayan, Biyernes. So, kung titignan natin ngayon, si Jesus nakalibing pa. Kung ngayon nangyari, nasa libingan pa siya kasi babangon siyang muli bukas ng madaling araw. Yung pumuputok yung araw. Yan. Kaya 3 araw siyang nakalibing. Biyernes, Sabado, Linggo. Linggo ng madaling araw, pag pumuputok yung araw, yon, babangon na siyang muli, ano? Kaya tatandaan nyo po, bilang mga tao, wala po tayong magagawa para bayaran ng ating kasalanan. Ginawa na po ni Jesus ang lahat. Wala na po siyang tinira. Para lang po wala tayong babayaran sa Diyos. So anong sabi ni San Pedro? Unang Pedro 2:24. Tingnan niyo po ang paglalarawan ni Pedro sa ating mga kasalanan. Kung paano niya ilarawan ang pagkamatay ng ating Panginoong Jesucristo sa ibabaw ng krus. 24. O sige po, basa po. Sa kanyang pagkamatay sa krus, sinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pagpagitan sa kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling. 15. Sapagkat kayo ay tulad ng mga tupang naligaw, ngunit ngayon kayo nanumbalik na upang sumunod sa pastor at tagapag-alaga ang iyong mga kaluluwa. Amen. Amen. So, maliwanag po ang sabi ni San Pedro. Total naman, inako na ni Jesus ang ating mga atraso. Wala na tayong babayaran. So, ang sabi niya, napakaganda. Magbalik loob na po tayo. Kanino tayo magbalik loob? Sabi niya, sa pastor at tagapangalaga ng inyong mga kaluluwa. Si Jesus po yung pastor. Parang ganito. Kung naunawaan nyo po na yung kasalanan nyo, tinubos na ni Jesus. Kung naunawaan nyo, at kung naniniwala kayo, isa kayo sa mga tinubos. Anong sabi niya? Magbalik loob na po kayo sa pastol at nagpag-alaga ng ating kaluluwa. Yun po ay walang iba kundi si Jesus ang pastol. Yan po ang trabaho ni Jesus nung bago siya ipako sa krus. Namamastol po siya. Pastoring ang tawag po dyan. Tignan nyo po kung ano yung sinasabi dito sa chapter 10 ng 1. Mababa lang po ito pero pagtsagahan nyo na. Ito, hindi naman ako nagbabasa eh. Chapter 1 hanggang 10. Si Tatay Yogos. Masaya ako Ano? pag nagbabasa ko ganyan. 1 chapter 10. Verse, magsimula ka sa 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ang
hanggang 16. Ayan, hanggang 16 tatayo ko sa ano. Yan. Sige po. Kita muna tayo, boss. Babasahin ni Tatay Yogos ang pastol. Si Jesus po ito. Kung anong trabaho ng pastol dito. Sa babasahin ni Tatay Yogos. O, basa mo na po. Ako ang mabuting pastol. Inaalay ang mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniwan niya ang mga tupa. Palibasay, hindi siya pastor at hindi kanyang mga ito. Kaya sinunggaban ng asong gubat ang mga ito at binumbulabog. Tumatakas siya palibasay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastor. Kung paano kilala ako ng Ama at siyang kilala ko. Ngayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako naman kinikilala nila. At inaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Merong akong ibang pang mga tupa na wala pa sa kulungan ito. Kinakailangan sila ipasok ko rin at papakinggan nila ang aking tinig. Ngayon, kakaroon isang kawan na may isang pastor. Amen. So, maliwanag po dito, sabi ni Jesus, siya po ang mabuting pastol. Ang sabi ni Pedro, manumbalik loob na tayo sa mabuting pastol at tagapangalaga ng ating kaluluwa. Si Jesus. Ngayon, niliwanag ni Jesus dito. Baka akala nyo, lahat ng tao rito kasali. Hindi. Yan po, huwag niyo ipagkamali ito Sinasabi ng iba, yung pagkamatay daw ni Jesus para sa lahat ng tao yun. Tama po yun. Pero yung kanyang pagkamatay para lamang sa mga tupa. Paano yung kambing? Kasali ba yun? Yan tao rito. Kung hindi ka tupa, kambing ka. O, dalawang tao. Yung tupa lang ang inandugan niyang buhay. Hindi kasali ang kambing. Sapagkat ang kambing sa Biblia, papunta sila ng impyerno. Yung tupa, papuntang langit. O, kaya kung meron nagsasabi po sa inyo, na yung pagkamatay ni Jesus, tinubos na niya ang kasalanan ng lahat ng tao. Totoo yun. Pero kung hindi ka susunod din sa kanya, hindi ka magiging tupa. Paano yung pupunta ng impyerno? Di sana hindi na nilikay yung impyerno. Ganun pala problema, nilikay yung impyerno. Para sa mga ayaw sumuko kay Jesus. Yun ang impyerno. Kapag hindi nyo sinunod si Pedro, ang sabi ni Pedro, dinala na ni Jesus ang iyong mga kasalanan, namatay sa krus, at manumbalik kayo sa pastol tupa ng inyong kaluluwa. Pag hindi ka nagbalik loob, hindi ka kasali sa mga tupa. Tandaan nyo po yan. Ang akala ng iba kasi, kaya yung iba wala nang pakialam sa buhay spiritual total naman namatay ni si Jesus
Sana kung hindi sana nakasulat sa Biblia, wala tayong pagtatalunan. Pare-pareho tayong manahimik. Di ba? Kaso meron nakasulat eh. Ano po? May nakasulat. Laging yung tatandaan ko, kaibigan. Ang Biblia po ang kinasusulatan ng turo't aral ng Diyos. Kung meron man tayo susundin, wala pong iba kundi ang kasulatan. Sino? Si Jesus. Amen? Yung pagkamatay po ni Jesus para sa mga tupa lamang. Kaya narinig nyo ba? Kung may Biblia po kayo, kayo po mismo ang magbasa. Chapter 10, yung binasa ni Tatay ko, sundin nyo. Para makita ninyo, ang mismong sinabi ni Jesus. Ano sabi ni Jesus? Inihalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Aking mga tupa. Sinabi niya bang pati sa mga kambing? Hindi. Tignan nyo po. O, Tatay Ogos, basahin mo yung kambing at saka tupa. Sa Mateo chapter 25. Para lang mas maliwanagan po kayo, kaibigan. Kayong mga nanonood. Mas maganda pong kung may Biblia kayo, sabi ko nga po sa inyo. Kahit ano yan. Wala akong... Chapter 25. Chapter 25. 25. Opo, simulan mo sa 31, 32, 33, 34. Ayan, hanggang 34. Ayan, hanggang 34, Tatay Ogos ha. Pagkatapos ng 34, pupunta ka sa 41 lang. Doon ka lang pupunta para makita natin yung mga kambing at tupa. Yan. Sige po, kung nakita na po ninyo, sabihin nyo lang para maiano po natin yung video para sa iyo. Sige tayo, Ogos. Sa mawalahating pagdating ng anak ng tao, kasama ang lahat ng anghel, upo siya sa kanyang trono ng kawalatian. Tipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa at sila'y kanyang pagbubukurin tulad ng ginagawa ng pastor sa mga tupa at mga kambing. Nilalagay niya ang kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. Kaya sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, "Halik kayo, mga pinagpala ng aking ama, pumasok kayo at tanggapin ng kariyan ng hinanda para sa inyo mula pa ng likhain ng daigdig." Sa 41 po. Talon 41. Sasabihin naman niya ang sa mga kaliwa, "Lumayo kayo sa harapan ko. Kayo mga sinumpa, doon kayo sa apoy na di mamamatay na inahanda para sa Diablo at ang kanyang mga kampon." Amen. Maliwanag po. Yung kambing, sinumpa. Dati, kambing tayong lahat. Nakasumpa tayong lahat. Galatia 3:13. Pero nang isinuko ang buhay natin sa ating pastol na si Jesus, tagapangalaga ng ating kaluluwa, naging tupa tayo. Pero yung hindi isinuko ang buhay kay Jesus, mananatili silang kambing. Yan. Kaya dito makikita nyo po, may patutunguhan ng tao pagdating ng araw. Yung tupa, sabi ni Jesus, "Alina kayo, pumasok na kayo sa karingin ng dasa inyo bago likayin ng mundo." Yun ang mga tupa. Yung mga
Sinasabi niya, sumunod sa kanya. Yung kambing, yun ang ayaw sumunod sa kanya. Doon po sila itatapon sa apoy ng impyerno. Oh, kita nyo na. Kaya yung pagkamatay ni Jesus, para sa mga tupa lang. Exclusively. Pero talagang intended yun para sa lahat ng tao. Kung isusuko mo ang buhay mo kay Jesus. Kaibigan, kung hindi nyo pa po sinusuko ang buhay ninyo sa ating Panginoong Yesus, sa ating pastol, tagapangalaga ng ating kaluluwa, ay suko nyo na po. Suko nyo na. Baka bukas makalawa, hindi, yung sinasabi nilang mga gera. Ayun, may mga bansa na naman nagigera, liban doon sa Amerika, tsaka Iran, tsaka meron na naman ngayon. Namumuo, 2 bansa na naman. Alam niyo po, nakalagay na sa Biblia yan. Baka maghanap yung sinabi ni Jesus at hindi nyo pa naisuko ang buhay nyo sa Kanya. Sad to say, sorry, Biblia po ang ating batayan. Awit tayo. Tayo, Gos. Diyos ay pag-ibig. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso, kaluluwa, ang siyang nagdulot sa ating buhay, nagintong aral at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man sa puso diwa. Tayo isa lamang kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo'y magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Sikapin sa ating pagsuyo, ating ikalat sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumako sa bawat pusuhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos na Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo at magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong magmamahal. Diyos ay pag-ibig. Salamat po, Panginoon Diyos. Minsan pa, pinakain mo naman po kami ng aming pagkain pangkaluluwa. Pagpalain mo po ang iyong salita, ang bawat isa na narito, matanda man, bata, sapagkat lahat po kami nangangailangan ng kaligtasan mula sa iyo. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ito po muli ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Dito po tayo sa Paradise Site, sa may permanent housing o tawagin nila Smoky Mountain. God bless us all po. Tayo po ay nakapag-aral na naman. Kayo pong mga nanonood sa video na ito, sana po meron kayong natutunan. Hindi po nagbibiro ang Diyos. Kung hindi nyo po isusuko ang buhay ninyo, kayo po ay mabibilang sa grupo ng mga kambing. Babay po. Pamilya po ni Tatay Yogos ito. Ano po? Medyo malaki yung pamilya niya. Pero ito, brother niya, kapatid niya. Ito naman yan. Dito lang po sa likod namin yan, kapitbahay niya po yan. Ano? Nagkataon wala si brother ngayon. Sige po.